Okay. Re-record na ba? Sige. Okay. The Book of Ezekiel, isa siya sa mga pag binabasa mo itong librong ito, parang nakakatakot ba? Parang yung mga dinidescribe niya mga alien, mga ganon. May mahilig rin ako sa mga sci-fi nung bata-bata ako. Pag binabasa ko to, ang mga pumapasok sa isip ko yung mga extraterrestrial, mga bagay-bagay na mukhang kababalaghan. But the Book of Ezekiel, gumagamit siya ng language na sabihin na lang natin wika na gumagamit ng mga simbolismo. Maraming simbolismo ang ginagamit dito. At we need to be creative in understanding this, not to be masyadong literalistic ba sa pag-unawa dito. So, pag titingnan natin ang background ng Isaiah, ito nangyari mga around 100, sabi dito sa notes natin, 120 years. Noong una kasi, nasakop na ang Northern Kingdom. Ang Israel ay nahati sa dalawa, sa Southern Kingdom, Judah, and then sa taas, yung Northern Kingdom. Dahil sa sobrang katigasan ng ulo, talagang garapalang pag-violate sa covenant nila sa Panginoon, yung sinasabi natin na napuno ang salop. So para sa Northern Kingdom, sila yung nauna. Maganda na sana na nauna sa Northern Kingdom para mawarningan sana yung Southern Kingdom. Pero ang nangyari, tuloy-tuloy rin ang Southern Kingdom So, etong Northern Kingdom, the House of Israel, sinakop sila ng Assyria. So, ayan, around 120 years. So, napunta sila sa Assyria. Ito yung nakakalungkot. Itong mga nasakop nito, hindi na sila nakabalik. Judah lang nakabalik. Sila lang yung ni-restore ng Panginoon. So, ayan. Itong Judah naman sa baba, nagsisimula ng may mga may mga excise na, may mga first batch, second batch. Minsan kasi sa Art of War, pag nabasa nyo yung librong Art of War, ginagamitan nila minsan yung mga kalaban na mas gugustuhin mo ng pag hindi mo, alam mong hindi mo kaya yung laban, susuko ka na lang kaysa yung masira ka. Parang ganon. Yung Judah, hindi naman sila crippled sa first batch. So parang madali lang sila, and then nagkumuha si Nebuchadnezzar ng mga around 10,000 na dinala niya sa kingdom niya sa Babylon. And dito natin makikita yung kwento nila Daniel, na pag-aaralan natin later, susunod dito, Shadrach, Meshach, Abednego, kasali sila sa mga batch na yan. Kasi ang mga pangunahing kinuha nitong Babylon na mga captives, yung mga think tanks ng Israel, mga royal family, yung mga educated, yung mga professionals. So yung mapapakinabangan niya yung kinuha niya. Kasi alam ng Babylon na matatalinong tao, edukadong tao ang mga Israelita. Makikita naman natin si Joseph na he can be at par with Egypt. Yung kanila, they are lovers of education. And ayun, royal family, kaya they are trained. Sinamantala na ng Babylon yung equipping nila, yung wisdom nila, yung training nila, at inilagay sila sa mga positions na mapapakinabangan ng kingdom. So example natin dyan si Daniel. Now, si Ezekiel naman, pang ilang batch rin si Ezekiel, parang hindi naman kasabay dito. Pero during the kingship of Joachim na nadala siya doon sa
exile. So per batch ito, yung unang batch 10,000. So ganun yung pangyayari diyan. Umatake ang Jerusalem mga around makikita natin dito sa 2 Kings 24 verse 18 to 17. Makikita natin yung kwento diyan na inatake ang Jerusalem at kasama doon si Ezekiel. And then pagkatapos ng 5 taon na nasa exile sila, sa exile na sila, itong grupo ng mga Israelita na nasa exile, inilagay sa tabing ilog. So, taga-tabing ilog sila. So by the rivers, sabi dito, sa Ezekiel 1 verse 1 to 3, it came to pass in the 13th year, in the 4th month of the 5th day of the month, as I was among the captives by the river Chebar. So at that ikarayan, may ilog doon sa Babylon. Ang pangalan ay Chebar. Doon sila inilagay itong mga captives na ito. So around kung i-analyze mo, kung maging creative ka, parang sabihin na natin 30th birthday. So birthday siguro ni Ezekiel yan, nagmumuni-muni. Kasi by 30th birthday kasi he is from the priestly family. So mga papari yung tatay niya So by the age of 30 magsisimula na sana yung duties niya as a priest kung nasa Israel siya. So parang anong future yung lumaki ka, train ka for that profession, tapos nung naabot mo yung taon para gawin mo yung profession na yon, wala ka naman sa temple. So parang kung natin nagmunang-munang igigit ti karayan. Iisip-isip na paanong buhay ngayon dito. Wala namang templo dito na tratrabahuan. Yun yung training niya sana. Kaso on that time, on that spot, nagpakita ang Panginoon sa kanya. So kung titingnan natin, nagkaroon siya ng vision na nakita niya ang Panginoon. Nakita niya ang Panginoon, nakakaiba. Yung sabi ko nga, parang mga alien. Pag binabasa mo nga to, parang nakakatakot. So tingnan natin nga. Magbasa tayo ng ilang mga bahagi nito. Ezekiel. Ayan, tingnan natin yung unang chapter. So on my 13th year, nabasa natin tayo. In the 4th month of the 5th day, while I was among the exiles by the Kibar River, the heavens were opened and I saw visions of God. On the 5th of the month, it was the 5th year of the exile of King Joachim. The word of the Lord came to Ezekiel the priest, the son of Buzi, by the Kibar River in the land of Babylonian. There the hand of the Lord was on him. Ito yung nakita niya, verse 4. I looked and I saw a windstorm. Ano yung windstorm na sinasabi niya? Punta nga tayo sa Tagalog. Tingnan natin kung paano pagkakasabi dito. Habang nakatingin ako, may nakita akong bagyong paparating. Bagyo lang pala yung windstorm, pambihira. May nakita akong bagyong paparating mula sa Hilaga. From Ilocos. Kumikidlat mula sa makapal na ulap, kaya nagliliwanag ang paligid. Malakas yung bagyo, kumikidlat, maliwanag, kislap-kislap. Parang kumikinang natanso ang kidlat sa gitna ng ulap. Verse 5. Sa gitna ng ulap, may nakita akong 4 na buhay na nilalang. Parang mga tao. So, parang may naaaninag siya doon na parang hugis tao. Pero bawat isa sa kanila ay may 4 na mukha at 4 na pakpak. Manguyat kan, ano kasto yan? Tao tapos 4 yung mukha and then 4 na pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti. So ibig sabihin naka-straight yung paa nila. At ang mga paa ay parang paa ng baka. Bihira itong mga nakikita niya. Kumikinang ito na parang tanso. May mga kamay silang katulad ng kamay ng tao na nasa ilalim ng kanilang mga pakpak. Magkakadikit ang mga pakpak nila, lumilipad sila ng sabay-sabay sa kahit saang direksyon nang hindi bumabaling. Okay? So, ayan, sa harap ay mukha silang tao,
Sa kanan ay, so sa front dito, mukha silang tao. So, face of a man. Now, sa kanan, dito naman, kasi parang apat na face, sabi eh. Dito, sa kanan ay mukhang leon. Sa kaliwa naman, dito, sa kaliwa naman, mukhang toro. Baka, toro. At sa likod, dito naman, mukhang agila. So ang dalawa sa mga pakpak nila ay nakabuka pataas at magkadikit ang mga dulo at ang dalawa pa nilang pakpak ay tumatakip sa katawan nila. Lumilipad sila ng sabay-sabay sa kahit saang direksyon nang hindi bumabaling. So parang hindi sila parang diretso lang yung lipad nila, naka-hover sila. At kung saan sila dalhin ng espiritu, okay? Doon sila pumupunta. Parang nagniningas na baga o mga sulo ang itsura nila, sa pagitan nila ay may apoy na nagliliwanag at mula rin dito ay may kidlat na lumalabas. Ang mga buhay na nilalang na ito ay nagparuot na parito na kasimbilis ng kidlat. Okay? Pambira yung visions na yan. Pag binabasa mo to nung bata ako, nakakatakot to eh. Parang imaginative kapag bata ka. So ayan. Balik tayo sa notes. So, yan yung mga nagkaroon siya ng visions. But actually, pag babasahin mong kwan yun, yung nakita niyang describe na yun, parang chariot pala yun. Parang sasakyan ng Panginoon. Yun yung sa taas noon, merong trono. Merong trono na nakalagay doon at nakaupo ang Panginoon doon. So, parang magtataka ka, anong ginagawa ng Panginoon doon sa Babylonia? So, ayan, bakit parang siya, bakit nasa Babylonia ang Panginoon? So, it's breaking the mindset ng mga Hudyo na ang Panginoon nandun siya sa templo kasi yung templo nasa bahay nila nasa Israel Naiwan doon, nagsisilbi sana siya kaso na-exile siya So, ayun. Mula dito, nangusap ang Panginoon sa kanya, chapter 1 to 11, makikita ninyo yan, chapter 1 hanggang 11. Nangusap ang Panginoon sa kanya na sinasabihan siya na akusahan mo ang Israel. Sabihin mo sa kanila na binasag nila ang tipan, ang kasunduan. Balaan mo sila na may paparating na pagkasira. So, yun yung simula ng kwento dito. So, chapter 1 to 3, naibigay kay Ezekiel yung commission sa kanya, yung pagkaka-appoint niya as prophet. So, ayan. Tingnan muna natin si Ezekiel. Tingnan muna natin kung sino ba si Ezekiel. Ano bang nalalaman tungkol sa kanya? So, sabi dito, isa siyang pare, anak ng pare. Ang pangalan ng tatay niya ay si Busi. So, ayan. Yung pangalan niyang Ezekiel, ang ibig sabihin nito God will strengthen or the strength of God. So, parang kung susumahin mo sana to, matibay siya, parang matapang or taong he has the strength of God. So, parang it's a prophetic name para sa kanya na gagamitin siya ng Panginoon na parang isang pillar ng Panginoon, tower of strength sabi dito, isang puwersa ng Panginoon na tatayo para sa kanya. So yun yung tawag sa kanya kailangan niyang magpakatatag, magpakatapang kasi marami siyang makakalaban kasi the commission sa kanya na gagawin niya to accuse Israel. Yun yung binigay sa kanyang commission. Mahirap yan. Kung ililiteral sana natin ngayon, kung makikita mo yung mga aktivista natin, parang ganun siya magiging aktivista siya sa Israel. So, babanatan niya yung nakaupong hari, mga ganon, yung mga opisyal niya, mga pare, mga ganyan. Yun yung duty niya. So parang magiging oposisyon siya sa mga nanunungkulan nung panahon niya. Dadalhin niya yung mensahe ng Panginoon sa kanila. Okay?
Dito sa text natin, Ezekiel 3:8-9, sabi ng Panginoon sa kanya, magbasa tayo sa Tagalog para mas maunawaan natin. Ezekiel 3 verse 8-9, sabi dito, pero gagawin kitang matigas at mas manhid kaysa sa kanila. Manhid na sila pero mas astig ka. Yun yung point ng Panginoon sa kanila. So maganda yung ganun gagawin kang matapang ng Panginoon. So katulad ng isang batong matigas, kaya huwag kang matatakot sa kanila dahil nalalaman mo na rebelde silang mamamayan. So alam mong nasa tama kang kalalagyan. Magpakatapang ka kasi tama yung pinaglalaban mo. Parang gano'n. Mali sila. Parang yun yung point ng Panginoon. Ipinanganak siya sa panunungkulan ni Josiah. Itong haring si Josiah. At lumaki siya sa Jerusalem hanggang sa edad na 25. So, ilang taon ka na, Pastor Dennis? 28. So, minsan, iisip natin, mga bata pa tayo. Pero pag binabasa mo itong mga, pag sinabing prophet kasi, ang nasa isip natin, ermitanyo. Ganun lagi yung concept natin May baston, may pero mga bata rin pala tong mga to. Kaya makikita natin, makaka-relate rin tayo pag tinatawag tayo ng Panginoon at tinitingnan natin yung sarili nating kulang or hindi sapat para sa panunungkulan. Pero ganun rin pala ang kwento ng mga propeta nun. So mga 25 edad nung dinala siya doon sa exile. Ayan yung sinasabi ko na at sa edad na 30, nangusap ang Panginoon sa kanya sa isang pangitain at tinalaga siyang isang propeta. Okay? Nandito yung Ezekiel 1-3. So, ayan, na-define sa mga visions na nakikita niya. So, nabanggit natin noon sa klase natin regarding Isaiah na there are different kind of prophet. So, si Ezekiel is nasa vision prophet siya. May pinapakita, may mga nakikita siyang mga bagay-bagay, simbolo, at ganun mangusap ang Panginoon sa kanya. At kailangan niyang intindihin yung mga simbolo or mga nakikita niyang panyon, and then he deliberate as a message. So, hindi ko alam kung artist itong si Kwan. Mahilig sa arts kasi arts mangusap ang Panginoon sa kanya mga symbolism. So, habang nasa Babylon, doon sa Tel Aviv, hindi ko rin alam kung anong meron sa kanya na parang mataas ata ang status niya. Bakit may freedom siya doon sa Babylon? Yung ipagtataka mo. Bakit may sarili siyang bahay sa Babylon? So, parang most likely, parang kina Daniel rin siguro tong si Ezekiel, may certain level of education na hindi siguro kagaya nila Daniel na nasa office of the king. Pero maaari na si Ezekiel ay nasa mga probinsya, mga ganun. Nagtatrabaho under sa mga gobernor, mga ganun siguro. Kasi iba yung estado niya minsan, maganda yung kwan, hindi naman natin nilalat yung walang pinag-aralan. Mababa yung naabot na pag-aaral. Pero gagamitin ka ng Panginoon sa kwan sa kung nasaan ka. Nasaan ka. So, for example ito, kinausap siya ng Panginoon mga nasa edad na 25. So, may equipping na siya. So, ewan ko anong profession niya. Kasi ang mga pare, pag nag-aaral ang mga pare, 10 years yan pag nag-aaral ang mga pare. Yung pare ngayon modern age. Either ang kinukuha nilang mga, kailangan may profession sila. Kailangan may secular course sila. So most likely ang kinukuha nila doon sa seminary na secular course, yung course na una, yung bachelor nila law, psychology. May mga ganyan rin ang pare kung anong kinukuha nilang profession. And then itutuloy nila sa theology. Doon sila magdo-doctorate ngayon. So hindi natin alam kung anong branch of education ang i-doctorate nila. Pero mga pare, mga doctorate yan sa level of education. Kaya sinasabi ko sa Kwan,
sinasabi ko sa mga estudyante nung nagtuturo ako ng hermeneutics, pag pari ang kaharap mo, wag mong iisipin na mas marami kang alam sa Biblia kaysa sa yan. Kasi simple lang sila mangaral, pero ang level of education nila malalim. Kailangan lang nilang yakapin yung doktrina nila. Pero pagdating sa Biblia, marami ring nalalaman yan. Kailangan lang nilang panindigan rin kung ano yung doktrina. Kailangan nilang magpasakop sa doktrina ng grupo nila. So wala silang freedom na makipagtalastasan, mga ganun. Kailangan nilang sundin lahat yung protocols ng grupo nila. Pero matatalino yung mga yan. 10 years ang pinag-aralan niya, sabi ko nga eh. 3 years lang tayo, huwag kayong magmagaling. So, tingnan mo yung kalalagyan mo. When you talk with them, talk with grace. So may kasi may nakatrabaho ako sa translation na pari dito sa Pakistan. Matanda na siya eh. So nagkakakwentuhan kami. Iba rin kasi ang Catholicism dito sa Pakistan. Nagkwekwentuhan kami nung matanda. Ganun, nagkikwento niya yung pag nagtatalastasan kayo sa salita ng Panginoon, malalim. Sa personal na mga views nila, malalalim sila. Naiintindihan nila yung mga yan. Pero, pag nag-perform sila sa ministry, may protocol kasi kung paano sila magtrabaho sa Panginoon. Diba yung service nila, may order yan. Yung message niya, may binabasa yan eh. Mabuti na lang yung mga pare na nag-e-expound sa harap. For example, si Father Bayong dito noon. Nagpe-preach siya sa harap. Bibihira yung ganun. Bibihira. Pero magagaling pag mga pare. So, ayan. May certain education siguro ito na mataas rin yung kuha rin yung attention ng mga sumakop sa kanila and hindi nila sinasayang yung talino niya. Okay, ano pang mga Kasi sabi dito sa Ezekiel 8:1, it came to pass in the 6th year, in the 6th month, or in the 5th day of the month, as I sat in my house, may sarili siyang bahay, with the elders of Judah sitting before me. So, tingnan mo na may influence siya. Bakit nakaka-meeting niya ang mga elders of Judah? So, hindi ko alam kung royal family rin siya, pero priest sabi eh. May priest yung tatay niya. Hindi ko rin alam kung may royal blood rin ito, kung link rin ng nanay niya sa mga kings. So, ayan. So, makikita mo na may something special sa kanya. And ano pang sa kwento, nabanggit rin na may asawa siya. At namatay yung asawa niya bago sakupin yung Jerusalem. At sinabihan ng Panginoon na huwag kang magluksa. Subukan mo yung mamatayan ka ng mahal sa buhay tapos sabihan ng Panginoon, huwag kang magluksa. Kasi even yun, parang sumisimbolo sa ang Panginoon, parang kung titingnan natin tong kwentong ito, parang testimony prophet rin siya. Kasi may mga sinisimbolo siya mismo na parang siya ang Panginoon, na para sa Panginoon namatay ang Israel. Mamamatay kasi masasakop masisira ang Israel. Pero wag kang malungkot, tigas ng ulo parang gano'n. Pero kung asawa mo, hindi naman siya. Parang gano'n mapapaisip ka, pero yun yung sinasabi ng Panginoon So, yun yung ang hirap nito, yung ministry niya na wag mong ipakitang nalulungkot ka. So, ayan. Ganun rin yung panang Panginoon na hindi ako nababagabag, hindi ako nalulungkot sa Judah. So, mahal na mahal ko ang Judah. So, the Lord treats so parang asawa sana ang Israel. Pero wala Wala. Parang manhid na. Parang, yun yung kanya. And then, he worked as a prophet. Naglingkod siya bilang propeta ng 22 taon mula noong nadala siya sa exile sa Babylonia. So around 22 years. Kung 30 years old nung kinausap siya ng Panginoon, plus 22, mga around 50s.
So, hindi natin alam kung paano siya namatay. But dahil sa edad na yon, sinabing 22 years, ipagpalagay na lang natin na namatay na siya. Kaya hindi na nagtuloy yung prophetic ministry niya. So, ayan. Ano pa? Yung yung pag pagtuturo niya, pagpaparating niya ng mensahe, creative. Kung nakakakita ba kayo ng napapanood niyo sa TV yung mga wilgista na minsan gumagawa sila ng effigy. Yung si Duterte noon, ginagawan nila ng si Duterte na may sungay, ganon, mukhang demonyo, may pakpak, parang aswang, pero Duterte yung mukha. Tapos ipinaparada nila yan papuntang Mindiola. Parang i-demonstrate nila na demonyo ka, parang ganon. Tapos sa kasagsagan ng pinaka-protesta, palilibutan ng tao yun, tapos susunugin nila. Parang ganun yung pagpaparating niya ng mensahe kung ano-anong ginagawa niyang creative ways to depict yung kasi pag binabasa mo lang yung Bible, parang ano-anong ginagawa mo. Pero pag i-relate mo sa mga wilgista sa panahon natin, ganun siguro. Kasi minsan kumukuha sila ng litrato ni BBM. Tapos so drawingan nila ng sungay o kung hindi hinahampas nila doon, dinuduraan nila, mga ganon. Pero yun yung kanya sa chapter 4 and 5 kasi marami siyang ginagawa. Parang pupunta siya sa Kwan, kilala siguro talaga siya na pag pumunta siya sa Kwan famous talaga na Kwan. Pag pumunta sa plaza, pinagkakaguluhan ng tao. Kasi minsan pumunta sa plaza, tapos agdamdamili nga pitak na gumagawa siya ng parang sandcastle sana, naggagawa siya ng mga ginagaya niya yung Israel, gumagawa ng mga buildings, mga ganyan. Ginagawa niya pinapanood siguro ng mga tao. Tapos pag natapos na niya, bigla niyang sisirain lahat yon. Pero bira kung maghapon mong ginawa yan, bakit mo bigla na lang binaliktad, parang gano'n. Parang yun yung pagdidepict niya, pinaparating niya yung mensahe na sisirain kayo ng Panginoon. Do matagal lang Panginoon na hinuhubog niya kayo, inaalagaan niya kayo, hinuhubog. Pero sisirain, mas parang yun yung way niya na magpaparating ng mensahe na siguro yun yung, di ba nag-iisip rin tayong mga pastor na paano may iwan sa isip nila yung mensahe. Kaya kung ano-anong ginagawa natin, ngayon gumagamit tayo ng PowerPoint, wala naman silang PowerPoint na. So most likely parang ganon. Gumagawa tayo ng PowerPoint or nag-a-alliteration tayo, nag-a-acronym tayo, kung ano-anong iniisip mong creative ways para ma-retain yung mensahe sa isip nila. And most likely, kasi pag binabasa mo ito, parang taingutan, parang grabe naman. Parang meron pa yung sinabihan ng Panginoon na Kwan, pag matutulog, 1 taon na ata. 1 taon ba yun? Matutulog na one side lang. One side lang, parang ang punto ng Panginoon yung makakitang kayo. Yan. So, ayan, maraming pinagawa ng Panginoon sa kanya na mga kakaibang bagay. So, tingnan natin yung dito muna. Punta muna tayo bago natin discuss yung ibang yan. So, ito yung mga 5 elements ng kanyang tawag. Nakakita siya ng open heavens, visions of God, the word of the Lord, nakakatanggap siya ng mensahe ng Panginoon, yung kamay ng Panginoon, nakikita sa buhay niya. The Spirit of the Lord. Sinasabi nga nila, the prophet of the Holy Spirit. Kasi maraming beses niyang binabanggit ang Holy Spirit, the Spirit of God, sa kanyang mga sinulat or sa kanyang mga mensahe. So, mahahaba yung mga detalye ng mga pangitaing nakikita niya. So, nakahati sa dalawa. Yung una, regarding yung imagery ng
glory of God, yung pagka-misteryo ng misteryoso ng Panginoon. So, yan. Nakatuon yung ini-emphasize ng mga visions na nakita niya na yung pinag-aralan natin sa systematic theology, the omnipotence, omniscience, and omnipresence of God. So, ito yung dinidepict ng maraming visions na nakikita niya. So, parang sa pamamagitan niya, inire-reveal ng Panginoon na I am all-powerful. I am all-knowing. So, I am in everywhere. So parang ganoon yung ini-emphasize ng Panginoon na ini-emphasize niya sa pamamagitan ni Isaiah dito sa first part ng mga visions niya. And sa second part naman, ito yung actual na pagtalaga sa kanya sa trabaho niya na bilang propeta. Okay? Kwenta muna tayo sa mga 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 pinaggagawa niya, yung matutulog, tapos one side lang, hindi siya hanggang balikid, 1 year dayta. Di ba naman minsan ka na mo maalat turog mo, tulid ka nga tulid. Pero sinabihan ng Panginoon na nakaganon lang siya. Ewan ko kung paano, natutulog siya sa labas. Kasi pinapakita niya to dinidepict niya eh. So, tapos sinabihan rin ng Panginoon na pag magluto ng kakainin niya, tisungrod na takke. Pambihir. Yung mga pinatuyong ebak, yun yung panggatong mo sa lulutuin mong pagkain. Yung minsan, siguro, pambihira ka naman, Lord, kung anong pinapagawa mo. Parang ganun ba? Pero yun yung mensahe na parang defiled kayo. Grabe yung pinaggagawa ninyo napakarumi. Yun yung point ng message ng Panginoon eh. At kay Ezekiel siguro, makukuha niya yung atensyon ng mga tao. Ang ginagawa nito? Nagtitipid sa gasol? Parang ganun. Mayaman naman. May sariling bahay eh. Dinadayo ng mga elders. So most likely siguro, hindi man sa public siguro ang pinapakitaan niya itong mga to, yung mga leaders ng Israel. So, meron pa yung minsan, pumunta siguro na naman sa plaza, tapos ginupit niya yung buhok niya. Tinanggal niya yung buhok niya, tapos tinagtatantad na lagi yung buhok na. Huwag bangkita ni si Kayla yung kunada. So parang mapapasel ka, pero ganun yung ng Panginoon na ganitong mangyayari sa inyo, parang yung kung ulo niya sana yung Israel, madidetach kayo sa bansa ninyo, makalat-kalat kayo dyan. So parang you will be scattered all around. So yun yung mga mensaheng pinaparating ng Panginoon sa pamamagitan niya. Ang nakakalungkot, sa dami ng ginawa niyang mga creative ways ng pagpaparating ng mensahe, sa lahat ng effort na ginawa niya, sinabi ng Panginoon mismo sa kanya na hindi ka pakikinggan. Walang makikinig sa mensahe mo. So, pero kailangan niyang gawin. So, parang heartbreaking ba na kung ikaw na pastor, sinabi ng Panginoon, hindi ka pakikinggan, magpipreach ka pa ba? Pero kailangan niya rin gawin eh. Kasi minsan, our messages, yun yung gagamitin mismo ng Panginoon to judge His people. Pag they argue against God, siguro i-replay ng Panginoon, kung may CCTV ang Panginoon. Ang usap ako sa pamamagitan ng pastor na to, nakukonvict ka naman dito nun. Ayaw mo lang pakinggan, ayaw mo lang sundan. Parang ganun. So yun yung bad news para kay Ezekiel. Nakakalungkot. Kasi parang tumigas na yung puso ng Israel. Pagdating naman sa chapter 8 to 11, so medyo hindi ko sinusundan yung outline natin.
gumagamit ako ng ibang outline. Sa chapter 8 to 11, nagkaroon na naman siya ng vision. Nakita niya yung, kasi nandito naman siya sa tabing ilog ng tabing ilog dito sa Babylon. Pero nakita niya sa vision yung Israel. Nakita niya yung temple. At sa labas ng temple, nakita niya yung may statue, may idol, ang god o isang god ng paligid nila. Sabihin na lang natin Babylon. At yung mga pare sumasamba doon. Sa labas, may mga idols, and then kahit sa loob. So, defiled yung temple. Yung mga tao sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan na talagang direktang paglabag sa kasunduan nila sa Panginoon. At sa pangitain na yon, sa vision na yon, nakita niya yung nakita niya sa unang chapter na yung trono ng Panginoon. Nakita niya yung presence of God, yung throne of God na mula sa templo, paalis. So, ikabod. Parang sabi na lang ikabod. So, the glory departs. Iniwan ng Panginoon ang Israel. Yung presence niya, iniwan niya. So, I think we can reflect dito na paggarapalan tayo na daming klase ng mga idolatries rin natin mga personal idols natin. Sabihin na lang natin, ayun, preach ni Pastor Emelda kanina sa church. Pastor Emelda, siyang nag-preach. Marami tayong idols. Minsan yung trabaho natin, yun na yung idol mo. Yun na yung sinasamba mo, sinasantabi mo na ang Panginoon para sa At saka uulit ng ganun, sa parami ng idols, yung pera mo, yung hinihingi, may sasabihin ng Panginoon na ibigay mo, sa sobrang samba mo doon, hindi mo maibigay. So, may kanta nga sa Tagalog, kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. Ginawa niyang idol yung girlfriend. Minsan gano'n, mapag-aaralan natin dito na minsan the glory departs. Iiwan tayo ng presensya ng Panginoon tapos ang balaw kanton na, Lord, parang layo mo sa akin. Hindi mo kaskaso ni Apo Diyos So, ayun. So, sa vision, nakita niya. Kaya pala nandito sa Babylon, parang mas gugustuhin pa ng Panginoon ang pumunta sa Babylon. Kasi meron sila Ezekiel doon na okay pa. So parang kung titingnan mo, wala na talaga sa homeland. Talagang ayaw na ng Panginoon doon. Mas gugustuhin niyang doon na lang sa Babylon. Na ibaba niya yung presence niya sa Babylon. At least merong ilan doon na nakikinig. So, ayun siguro. Ganun yung titingnan natin. So makikita nyo yan sa chapter 8 to 11, yung vision niya dyan. Ayan. Titingnan natin yung ito yung outline. Napangunahan ko na yung outline. So ito. In chapter 1 to 3, prophecies concerning Jerusalem, yung distractions, nandiyan yung mga ginagawa niya, yung mga depictions niya. Concerning, nagprophesy rin siya regarding other nations. So hindi lang nagpapadala ng mensahe, may mga mensahe na gamit rin ng Panginoon si Ezekiel na mensahero sa iba't ibang bansa, sa paligid nila. Okay? At ayun, sinasabi ng Panginoon yung mga paghuhukom niya. Pero hindi lang yon. In spite, may kasabihan or may verse dito sa Bible na sinasabing ni Apo Diyos, bautin na ti ay ayatin na. So, and pag yung mga anak ng Panginoon, pag hinayaan ng Panginoon ang isang bagay na nakakalungkot na mangyari sa atin, minsan is to salvage ba? Kasing ibig sabihin ng salvage sa Pilipino. Ang salvage sa Pilipino, papatayin Pero yung salvage, ang sawon na ito, yung mabalin pa. So the concept of Jesus na
Suatu lata matamon. May mayat nga awan ti may sa matam, awan ti matam nga sumur ti pagarian ti Apo, kaysa niya buo ka nga mapanjim pierno. The concept of God na, I, I love you so much. I rather do this to save you. Parang gano'n. Kaya minsan, nananalangin tayo ng salvation. Minsan nakakatakot rin yung word na salvation. Kasi yung salvation from the root word salvage. Ang Panginoon, mahal na mahal ka ng Panginoon kaysa sa mapunta ka sa impyerno. Bapanatan ka na lang niya, tanog nakam ka, subli ka, pakumbaba ka. To the point, kung yung prodigal son, mga katibinugbog. So ipalubos niya po Diyos na maminsan nagitibambanag. And yung sabi nga natin, nung pinag-aaral natin ng Job, hindi naman tayo judgmental. Kasi may mga cases naman na, or kagaya ni Paul, may mga cases naman na hindi bunga ng kasamaan or masamang ginagawa. May mga bagay lang talaga na yung turn of the flesh ni Paul, sabi kasi doon to keep him humble. Sa atin rin minsan, may mga bagay ang Panginoon na ayaw niyang tanggalin sa atin. Pwedeng sakit, pwedeng problema na hindi umaalis o hindi nawawala. Pag hinihiling natin sa Panginoon na bakit hindi niya tanggalin? Yung context ni Paul kasi doon, sabi ng Panginoon to keep me humble. So that you will rely always sa Panginoon. So, maraming interpretation kasi yung turn of the flesh ni Paul is messenger of Satan, sabi. So, mabalin nga dagijay past nga nararamid na it comes, or yung mga persecutors niya. Pwede nating interpret lahat yun But the idea is that he will rely always sa Panginoon. So, ayan. But sa context na ito, kailangan gawin ng Panginoon yung exile, lahat ng pangyayari. I rather save some. I rather than lose. So, yun yung ginawa ng Panginoon. Kaya, hinayaan niyang yun. Tapnog na kayo. So, yun yung kwan ng Panginoon. And that is always motivated by love. So, ayan. So, yan yung background, yung mga makikita natin dito. At kaya nung ginawa ng Panginoon yung judgment, meron ring message na comfort. Kasi sabi ng Panginoon, hindi forever yan. Hindi forever. Comfort kasi may future restoration na sinasabi ang Panginoon. Marirestore rin sila. So, ayan. Ibabalik ng Panginoon yung i-restore niya ang Israel. Okay? Ano pa? Sa chapter 11, sinasabi ng Panginoon na kasi ang isang nangyayari kasi sa Babylon rin, may mga grupo ng mga tao doon na sinasabi nilang, ina-accuse nila ang Panginoon na hindi siya faithful. Hindi tapat ang Panginoon sa mga pangako niya. Kaya ang mensahe rin ni Ezekiel na isa rito, tapat ang Panginoon sa pangako niya. Tayo lang ang sablay. Hindi tayo sumusunod sa kasunduan. Tayo ang nagdala sa sarili natin itong mga paghuhukom na ito. So yun yung isang mensahe na pinaparating ni Isaiah doon sa mga pinaparatingan niya ng mensahe. May nag-a-argue, may maraming nag-a-argue na hindi faithful ang Panginoon. So, parang abogado si Kwan na inay-aabogado ni Ezekiel ang Panginoon doon. Na hindi. Kayo, kagagawan rin niyo yan. So, but anyway, the Lord is faithful. Kung sige. Basta may minsan ikot. Dangay di ko. Dangay kami di tayo ngayon kasla ko siya naramdamin na po Diyos. Palagigit pasabi ka kita. Pagdating pakarigatan, yun naman minsan ti tao.
Tapos lang nga question na rin da, di kinaimbag ti ako. Kasi yung mindset ti tao, kasi lang naimbag ti Diyos. Kung man lang aramidan da to, kung man may ayatan da. Minsan kami hindi, kadangay di, mas laka ng idea lang da. Nga iti tao, maminsan, kapag iti knowledge tayo, may papantin niya po Diyos. Kat naimbag iso ng Diyos. Kas lang ay masobraan nga maabuso day jay. Which is malipatan tayo nga ni Apo Diyos. Kat kasantuan. Oo. Minsan, amo tayo nga kasaya. Ni Apo Diyos managayat. Ti problema, banggaam di ko kinasanto na. Kas lakas lang yung makita ko jay. Kat, mabalin nga dayi gaputa binanggam dayi kinasanto na. Danason dayi consequence na dinaramid mo. Ngam gaputa naayat ti Dios. Slaing nga may kan kalatati favor. Slaing may maranasan na tayo favor nga even though binanggam suna. Slaing nga kalkalaban ng isuna. Ikanda kalat nga igapugarod ta the nature ng ayat. So adda kay lata chance nga itong gagmay sa. Nga which is the ayat na so the timang balbalan sa Windows lang mang control ij anger na slack sa kung anong balbalay. Which is the may sa nga makita man lang ay sitwasyon da kinji sitwasyon iti agda mga panawin kada iti adungay nga mang questioner iji kinaimbag iti ako. Totoo yan. Yung isang maganda yung point ni Pastor Alejandro dito. Pero totoo dito sa Book of Ezekiel, may malaking tensions na nangyayari dito. So parang sinasabi nila, akala ko mapagmahal ang Diyos. Bakit ang bagsik? So parang ganon. Akala ko maawain siya. Bakit ganito? So, yung tension dito, kung pag-aaralan natin yung judgment, may hope rin na binibigay, yung tension nire-reflect niya yung napaka-komplikado rin ng karakter ng Panginoon. Kasi kung titingnan natin, maawain siya. Pero matuwid siya. So paano mo pagsasalubungin yung matuwid na hindi makukompromiso yung pagkamaawain? So matuwid siya, paano niya magpasalubong? Akala ko ba maawain siya? Intindihin mo na matuwid rin siya. Kaya sa atin, ang concept lang doon, paano mo mapagsalubong yun? Align to God. Kasi kung matuwid ka, kagaya niya, i-enjoy mo ang kanyang mercy. So parang yung grace niya. Ano pa? Yung alam mo pagmahal ang Diyos. Alam ko ba mapagmahal ang Diyos? Pero kailangan rin nating maintindihan na banal siyang Diyos. Hindi pwedeng magpakababoy ka tapos yung magulang na nga lang si Chandler na pag nakalabas diyan sa pintuan, diretso siya doon sa labas, maglalaro doon sa maputik-putik doon. Linis ng linis yung mama niya. Malinis sa kwarto yung mama niya. Tapos babalik siya, putik-putik. Akala ko ba mapagmahal ka, mama? Bakit hindi mo ako papasukin? Chandler minsan, papasok na dyan, sinaraduhan ni mama niya ng pintuan. Umiiyak yung bata Nagtataka siguro, bakit tayo papasukin? Pumunta sa akin yung bata, kinuha niya yung sapatos niya, binibigay niya sa akin. Magsusyus raw siya. Putik-putik siya Wala, marumi ka na Kailangan mong maligo. Kailangan mo munang maligo bago ka papasukin. Parang ganun. The concept na holy ang Panginoon, malinis ang Panginoon. Hindi niya pwedeng itolerate yung kasalanan. Grabe. Naglugnak tayo Parang ganun.
Mm. So, kailangan na maintindihan natin na yung karakter ng Panginoon, balanse yan. Balanse. Mapagmahal siya, pero banal siya. Hindi talaga yung pastor, hindi ko. Hindi book of Jeremiah. Di ba man yung tawin ngayon nga nag-preach ngayon na ganun, Jeremiah. Which is na mapansin tayo, EJ. Kasi na, EJ, kaunday ti panawin nga, kumbaga parang binabastos na nila ang Panginoon. Kasi na, inababuskundan hindi ako. At batida ngayon, kasi na, handa ngayon ako, kumbaga, kalkalabanan dati ako, iti unos ti manong tawin kariti panagbiyaga. But then makita tayo nga lahat di ayat iti ako nga, he insists ngayon nga, agsubli kayo kanya. Kasi ngayon nga, even mismo lantaran ti karamidan lang nga pambabastos kanya ako. Kasi lang nga, makita mo na tayo hindi kina managayat iti ako. Nga, he insists, return to me. Kasi lang di makita ko niya mga ipagitan na niya po Diyos na anos kan managayat. So, laang, di problema, nag-over di bakod tayo eh. Kasi yan, nangyayari magaling tayo. Kapag ka magpatukaw, ijay ka. Kasi agpatukaw, ijay ulag. Kasi ang mga madikas. Kasi ang mga nakita. Parang ako mo may sungrod di magbagay. Kalbing. So, ayan, yun yung makikita natin na, ito yun, na puno ng tension nito. But makikita rin natin na in spite na yun, kailangan niyang gawin. Kahit mapagmalang magulang, kailangan mamalo minsan. Kasi para sa iyo to. So, yun yung pinanggagalingang context na do not spare the rod, yung sinasabi sa Book of Proverbs. Okay? And then, yung judgment. Sa chapter 12 hanggang 24, gumamit rin si Ezekiel ng mga parable regarding sa kasalanan ng Israel. Sa chapter 15, parang rotting na puura na yun. It's a useless stick. Parang anin mo pa yan. Parang gano'n. So, ginamit rin sa chapter 16 yung kaliwiting asawa, rebellious wife na and then maraming ginamit ang prophet dito na chapter 23 yung magkapatid na promiscuous. Grabe tong mga playgirls. Ginamit niya dito na maraming ginamit si Kwan na pagpapakita na grabe ang kasalanan niyo. Yun yung inargue ni Ezekiel. Ang tapang niyo namang i-accuse ang Panginoon na hindi siya tapat. Grabe ang kasalanan niyo. Gumagamit siya ng mga illustration na parables na to emphasize yung kasamaan. So, ayan. So, yung sabi ko nga, parang umaasta si Ezekiel na hindi lang kanina sinabi ko attorney pero parang judge siya tinitimbang niya. Ano yung argumento niyo? Grabe ang kasalanan niyo Grabe yung kasalanan mo. Matimbang to. Karapat dapat ka sa pangyayaring ito tapos sisisihin mo ang Panginoon. So, yun yung makikita natin na isang kwento dito. So, chapter 25 to 32, hindi lang Israel. Ang Panginoon, kahit yung mga bansa, ginamit rin kasi ng Panginoon si Ezekiel to bring message sa mga iba't ibang bansa sa Edom, Moab, Ammon, Egypt, mga ganon. Itong Egypt sa Tyre, parang si Nebuchadnezzar itong mga to rin sinasabi nilang Diyos sila. Parang ganun. Yun. Ginamit ng Panginoon yung Babylon to crush them. Kasi sinakop rin ng Babylon to So, asan yung pagka-Diyos nila? Yan.
wala na silang magawa. Eh, saan yung nag-claim na Diyos sila? Eh, humahalik sila sa paa ni Nebukadnezar ngayon. Ngayon, natimpreng si Nebukadnezar doon, di ba? Natimpreng si Nebukadnezar doon na sinabi niya, lahat ng to ginawa. Kahit siya papasamba siya eh. So, kaya pinukaw na po Diyos si panunot na. So, ayan, yan yung ang Panginoon ginamit niya ang Babylon na like a servant. So, yan. And ayun, habang nandun sa Babylon, habang idinideliver ni Ezekiel ang mga mensaheng ito doon sa Babylon, sa mga taong ayun, nagque-question sa katapatan ng Panginoon doon, may dumating na galing Israel na nagdating ng masamang balita. Wala na. Slidosob na ang Jerusalem. Sira na yung templo, sira na lang mga bakod, sira na lahat. So, yan yung nag-break sa puso ni priest ito eh. Lumaki sa temple, nag-train doon. And then dumating yung balita na sira na lahat. Wala, puno na ang salok, parang gano'n. Nangyari na yung kinakatakutan. So, yun yung verse 33 na makikita natin dito. And ayan, kahit pa man din gano'n, may mensahe naman ang hope, namnama. Darating ang Panginoon, sisirain niya yung lahat ng mga bansa. Ito, nababanggit dito sa Ezekiel yung familiar sa atin na naririnig natin regarding end of days, yung Gog and Magog. Nabanggit kasi yan Gog and Magog na i-judge ng Panginoon, sisirain ng Panginoon. Pag-aaralan mo kasi yan, parang si Pastor Peter ang master dito. May mga katumbas na mga bansa to sa panahon natin na yun rin yung later na i-judge ng Panginoon. Sisirain niya yun, dadalhin niya yung hope sa nation. Itong mga mapang-aping mga bansa, darating ang panahon na, kasi sabihin na natin, kung si Paul ginamit niya yung imagery na the earth is groaning. Kasi nadamay ang earth anong kasalanan ko dyan? Sabi, napansin niyo ba yung earth na si Adan ang kumain nung prutas na pinagbabawal, tapos ang sinumpa ay yung lupa. Parang, kung yung lupa sana, anong kinalaman ko dyan? So parang, dahil kay Adan, yung lupa ang sinumpa, bakit hindi si Adan? Dahil galing si Adan sa lupa So, para mapahirapan si Adan, sinumpa yung lupa. Kasi sa atin, nabanggit ko nung minsan, sa ating mga tao, lahat ng ikakabuhay natin galing sa lupa. Pero si Pastor Kundring, gusto mo minom? Maghukay ka. Maghukay ka. Kasi yung gusto mong kumain, magtanim ka. Lahat, nutrina ng lupa, pupunta sa halaman, kakainin mo, lahat para mag-survive tong katawan natin, galing sa lupa lahat. So, parang ganun kamahal ng Panginoon si Adan na hindi siya yung dinirektang inupakan. Parang indirect effect sa kanya yung nangyari. Pero kung susamahin natin yung lupa, parang sasabihin sana ng lupa, nasa ng hustisya? Bakit ako sinumpa? Sa book of Romans, the earth is groaning. It's groaning. So, on that context, sasabihin rin natin, ang mga bansa ay groaning. Lalo na itong mga maliliit, ang Pilipinas. Nag-groan tayo kasi binubuli tayo ng China. ang South Korea, nag-groan against North Korea. Ang Palestine sa Israel, playing victim sila pareho. So, sabihin ng Israel, lumulusong kayo Si Iran kasi pinoprotektahan lang namin ang sarili namin So parang ganun, playing victim lahat But pagod na ang mundo, pagod na ang mga bansa sa laro ng politika sa mundong ito. So parang there is a hope for the nation na darating na may ito ni Apo Diyos, ti may nga kingdom nga, maayos to amin na gito And hindi lang yon
even a hope of all creation. Hope of all creation. Kasi kung mapapansin ninyo, yung mga prophecies na binabanggit dito, very similar sa mga prophecies na binabanggit sa Book of Revelation. At mahilig yung Book of Revelation kasi yung Book of Revelation is a apocalyptic literature. Gumagamit rin yung Ezekiel ng apocalyptic literature, yung mga symbolism ba? Symbolism pag magparating ng mensahe. So very makikita natin to yung ilog na dadaloy, pagagalingin ng mga bansa. Sabi doon, makikita mo rin sa Book of Revelation yun eh. So it's not something new yung Book of Revelation. Inuulit ng Panginoon ang sinabi na niya noong una. So parang ang punto doon, it's a picture, yung ilog na yun na dumadalo, it's a picture of the restored Garden of Eden. Darating ang panahon na ibabalik tayo ng Panginoon doon sa sitwasyon na iyon. Ano pa? Yung hope for Israel naman, sa chapter 34 hanggang 37, yung di ba nakakita si Ezekiel ng yung Valley of Dry Bones. Ang dami niyang nakitang mga kalansay. Tapos sinabihan ng Panginoon, prophesy to the bones. Sabihin mo mabuhay sila. Kahit si Ezekiel rin siguro, natakot rin nung no? Sinabi niyang mabuhay sila tapos naggalawan yung mga buto. Tapos biglang nagkakaroon ng laman. Parang zombie. pero that parang yun yung sinasabi ng maraming Israel na actually nangyari raw literally sa Israel ito. Valley of Dry Bones. Actually, namatay sila eh. Nawala yung bansang yan. Nawala ng napakatagal mula 33 AD nung lusob ng nabanggit ni Pastora to sa preaching niya eh. Nung nilusob ng Rome yung Israel, sinira nila yung temple, sinira nila. Nabura ang Israel sa mapa. Nawala ang bansang yan. Kaya yan yung dulot ng away ngayon. Kasi noong 1945, create nila ulit yung bansang yan. At ang daming oposisyon. Actually, nagbutuhan ang lahat ng mga bansa. 50-50. Tabla yung butuhan. Nagkataon lang na ang Pilipinas noon bagong bansa. Bagong recognized na bansa doon sa United Nations. Tayo yung tiebreaker na bumoto sa Israel para maging bansa. Kasi tabla yung bilang ng mga bansa sa buong mundo. Kung sabihin natin 50 na bumoto sa Israel, 50 na bumoto sa anti-Israel, Pilipinas yung tiebreaker. Kaya mapapansin ninyo, maganda yung trato ng Israel sa atin. Kasi tinatanggap natin sila, may exiles na dinala dito. Ayan, and then that boat. So, ayan, ini-interpret ng Israel ito. Kung pupunta kayo sa ibang preaching ni Amir Charpati, a preacher, Jewish preacher, interpret niya na yung dry bones is the restoration of Israel. Tinatawag ng Panginoon ngayon ang Israel from all corners of the earth na bumalik sila. Noong panahon ng pandemya, di ba magsi-lockdown tayo noon? Halos lahat ng bansa nagla-lockdown. Sinamantala ng Israel yun noon na binuksan ang pintuan niya. Lahat ng bansa nagla-lockdown. Ng Israel, nag-open siya. Tinatawag niya na lahat ng Israelita, kung gusto nyong umuwi sa lahat ng mga may Jewish lineage sa buong mundo, kung gusto nyong umuwi sa Israel, pumunta kayo rito. Yung Israel kasi, tapang sila. I translated yung tawag nito, yung bakuna ng US na yung pinag-aagawan na bakuna ng anti-COVID. Kalimutan ko yung pangalan nun. Kasi nag-translate ako dun. Israel ang unang nag-aral nun. May mga Pilipino rin na pasyente kasi doon, kaya nag-translate ako ng Tagalog and Ilocano documents. Noong nagkakagulo ang mundo, ang Israel gumagawa na ng bakuna. Kumpanya ng Israel yung mga yan. Yung na sa US, pagkaari ng Israel, ang laboratory nila, marami sa Israel. So,
Ayun, parang ang tapang nila eh. Parang kasi may gamot sila eh. May gamot sila. So, mula noong 1940s, 1940 hanggang ngayon, ngayon ang may pinakamataas na population ng Israel, yung listed na population nila. And yan yung sinasabi nila na the Lord is gathering the remnants. He is calling children from all corners of the earth. Kaya noong pandemya, may pumunta dito sa bahay na pastor. At nagtanong siya sa akin, may kakasal, may si Kaloy nun, may kakasal pa si Kaloy nun, ako magmemensahe. Kala ko kung anong seryosong tanong ang itatanong niya. Tagal na, nagkape pa kami dito. Yung tatanong niya lang pala, ito na ba ang katapusan ng mundo? Itong pandemya. Sabi ko, ang pandemya, ang sakit, hindi nawala yan. Isa nga lang to, na taon lang sa atin to. Isa nga lang to eh. Pagbabasahin mo sa Book of Genesis, 10 yan. Sabay, halos magkakasunod yan. Isa lang to, nagkataon lang, hindi wala ang mga sakit, pestilence, famine, hindi nawala yan. Wars, rumor of wars, hindi nawala yan. Pag end of days ang pag-uusapan, dalawa ang titingnan mo. Israel saka ang church. Nagkakaroon ba ng revival ang Israel? Ang lakas ng Israel ngayon, pambira. Ginigera niya yung salita ng United Nations, wala naman silang magawa. Ang lakas ng Israel. Israel is nasa revival stage ang Israel ngayon. Napakalakas na bansa. Napakaliit. Pero napakalakas. Ang church naman, anong sign sa church? Nakakalungkot man. Pero apostasy. Pag nanlalamig ang church at nare-revive ang Israel, that is a great sign. Tingnan niyo yung the church as a whole. I think there is a great apostasy sa the church as the whole. Parang wala, tinatawanan na lang ang church ngayon sa mundo eh. So there is a great apostasy. Ang mga Kristiyano so-so. So parang ganun. So yun yung sinasabi ng Biblia na titingnan mo sa palatandaan sa last of days. Tingnan mo yung revival of Israel and the great apostasy of the church. And malapit-lapit na ata tayo. Malapit-lapit na. So, yan, great miracle yung 1945 or 1946, the restoration of the nation of Israel. At ini-incline ng mga Jewish preachers na itong prophecy sa 34 to 37 ng Ezekiel na yung dry bones, Valley of Dry Bones sa chapter 37. Yung restoration of the nation of Israel. The Lord is calling to the bones to rise up. So, yan. And a new David will come. It's a prophecy already about the Messiah. Ang Israel kasi, hindi nila nakita yung church age. Yung prophecy ni Isaiah, prophecy ni Isaiah, kaya hindi nila matanggap si Jesus nung pumunta siya kasi hindi nila nakita as the suffering servant. Iilan ang propeta na nakakita diyan. So yung familiar na teaching sa Israel, ang nakikita nila yung coming king sa Revelation. Hindi nila nakita yung coming servant. So, yung lion ang nakita nila, hindi nila nakita yung lamb. So, yun yung Kaya hindi sila, paano tayo liligtas niyan? Taga-baryo ng Nazaret, parang ganun. Taga-putong, anak ni karpintero, kung ano. So, parang ganun. Ganun yung concept nila. So, kaya yung sinasabi ni Ezekiel dito na I knew David, yung makikita mong parating soon coming king sa Book of Revelation. Yung restoration of dry bones, yung dulo. Tingnan mo ngayong malakas na ang Israel, pag-ambunan dato tayo, kakaasi, tumawag, patulong, bumabaya-ari. So, yun. So,
He also prophesied about the coming Spirit of God. Yung katigasan ng puso ng Israel, pusong bato, pusong bato na yun, bibigyan sila ng pusong mamon. Ganun ba? Bibigyan sila na a flesh, heart of flesh. Yung Espiritu ng Diyos ilalagay mismo sa kanila. Sabi nila may vision siya regarding sa temple. At grabe yung parang hindi naman kapanipaniwala yung sinasabing mga sukat-sukat ng temple na dinidescribe niya. Kaya sabi nila, maraming nagsasabi na hindi yung temple sa Israel yung sinasabi niyang marirestore. It is a new temple, which is a spiritual temple. Kaya parang grabe naman tong panito, parang hindi kagaya nung dating sukat. Parang extreme naman tong dinidescribe niya. So, karaman ti Gentiles ita aminin nga umawat kini Kristo. The Holy Spirit will come. He will change our hearts. Give us understanding of the heart of God. So, chapter 36, a new Israel with a new heart. Tinatawag rin naman tayong the spiritual Israel. So, yan yung nilalaman ng Ezekiel. At nilaktawan ko na yung iba. Si Ezekiel, grabe yung emphasis niya rin sa Holy Spirit. 25 references of the Holy Spirit. Okay, nakita niya yung restoration of temple, so there's a hope. Tinupad naman ng Panginoon to. The temple was restored. And ito yung sinasabi ko, yung unrealistic dimension ng sinasabi niya. So most likely, ang sinasabi, ang nakita ni Ezekiel yan, yung spiritual temple na it composed of the church. Yung sinasabi ni Peter na the Lord is building a temple. Living stones. So yun yung kanya. And then judgment of bad shepherds. Ayan. Keep praise. They will know that I am the Lord. Paulit-ulit yan. Malalaman nila na ako ang Panginoon. So, itagbat mo ti bato. Slasing ang mano ka. Bigbigan dan do. Siguro dito mo lang nga sumrik yung concept nga every knee will bow. Every tongue will confess that He is Lord. They will know that I am the Lord. So, very similar sa term na yun. Every knee will bow. Every tongue confess He is Lord. Okay? Kaya't niya po Diyos, maamwanda, in all judgment na mararanasan nila, may laging purpose ang Panginoon. Hindi indiscriminate kung maghukom ang Panginoon. May timbangan laging makatarungan pag naghukom ang Panginoon. And ayan, hindi mo pwedeng laro-laruin ng Panginoon. So, pag tulagan. Kasi nga po Diyos, pasalamat na tayo, hindi ganun ang covenant natin . Hindi ganun ang covenant natin. The Lord is gracious. But tingnan rin natin. Kasi baka bilbilangan na tayo nga po Diyos. Kaya tingnan natin na ingat-ingat din. Baka na hindi lang umiimik ang Panginoon tapos bigla ka lang tamas pakid. So, nagsawag ka lang ay. Matantantyak hanggang umabot iti 2030 na na po di sakbay nga mapukaw ti kararuam di 2030 alaeng kan una. Nagsawad na kanya po di so. Ayan, napakaganda. Pero grabe ang Israel kung titingnan mo. Nagsimula na kay Isaiah, binabanatan niya na . Ilang daan taon. Tapos kay Jeremiah, ganun rin. Dito, Jeremiah, nauna na. Nangyari na doon. Ito, kahit nga nangyari na sa kanila patuloy pa rin. Exile na nga si Jeremiah. Si Jeremiah, nadala na sa Egypt. Nawalan na ng balita tungkol sa kanya.
O si Ezekiel, si Daniel, nandun na sa Babylon. Tapos tuloy-tuloy pa rin sila. Pinakita ng Panginoon sa kanya through vision. Nagikabil na mismo ti Ribulto di yung nagtitemplo. Grabe mo dagito. Kas lakas niya mukkumda lang aroden kay. So, yan yung kakalungkot sa Israel na di rin natin maintindihan kung minsan na wala ka lang agsaw. Hindi rin natin nakikita yung sitwasyon natin ngayon. But it's a deep malalim yung pag binasa mo kasi ang Ezekiel, ang makukuha yung attention mo yung mga kung ano-anong vision na nakikita niya eh. But the message is yun. Justice, judgment, the grace of God, the tension. He is just, but he is gracious. He is holy, but ayan, he is holy, but he is also loving. So, yan yung Ezekiel, and purihin ng Panginoon. Dito yung end ng outline natin. And by Wednesday, pag-aaralan naman natin ng isa na namang propeta na nandun sa Babylon, si Daniel. So, nasusundan ba natin yung tuloy-tuloy ng daloy ng kwento? Kaya pag natapos natin tong Old Testament survey, pag magsesermon ka ngayon, kasi ginagawa natin nagsesermon minsan, kukuha ka ng verse, yung verse nga ko, I know the plans I have for you, plans to give you hope and a future. Ang Panginoon may plano sa iyo. Tapos wala nang context. So, basta ginamit mo na yung versikulo na hindi mo ginawan yung background. Ang sinasabi ng Panginoon, may plano ang Panginoon sa iyo. So, nakakalungkot man kasi dungdungaw dati eh. Bakit, Lord? Parang sinasabi ng Panginoon, alam ko ang ginagawa ko. Alam ko ang ginagawa ko. Masakit ito. Parang si Mayumi, sinundo namin nung Biyernes sa school nila kasi may free vaccination sa barangay hall. Free flu shot at free anti-pneumonia shot. Pag bibilin mo yung anti-pneumonia shot, mga 3 to 5,000 yan. Yung flu shot, mga nasa 1,000 to 1,500 pesos. So, papunta pa lang kami, umiiyak na. Why do I need to? Why do I need to have the vaccine? Parang kung gagamitan mo sana ng bersikulo I know the plans I have for you. Plans to give you. Ayoko magkasakit ka sa loob ng taon na ito. Parang ganun. So, you need this. You need this. Masakit ito, but it will protect you. It will heal you. It will make you better. So, ayan. It's a bitter medicine, but we need to swallow. Kapansin niyo, si Ezekiel, kung ano nung pinapakain ng Panginoon sa kanya, pinakain pa siya ng scroll. I think hindi naman literal yun siguro. Ang point doon, kainin mo yung scroll in the vision, internalize it, unawain mo, and then i-deliver mo. So, amot siguro nga nagkurkurab ti scroll niya, ng mga ti scroll. It's a picture ng punto ng Panginoon unawain mo to. Yung nilalaman ng mensaheng ito, unawain mo at i-deliver mo yan. So, yeah. So, that's the book of Ezekiel. Kung may mga question pa tayo, kung meron na sasagutin ni Pastor Dennis sa Pastor Condre. Wala. Kung wala, that is our lesson for tonight. And may we warn the church. Kasi as ministers, we are like Ezekiel na a watchman. Kung makikita natin ang church na something is wrong. Kasi ang mga messages na ngayon akin always deliver message na blessings,
understanding the principles of God para makasunod tayo. Pero kung makikita natin ang church na may garapalan ng ginagawa, na tinotolerate na ng kwan, may we be like Ezekiel na be ready to may we ask the Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng kapal ng mukha na kagaya ni Ezekiel. Gagawin kong matibay yung mukha mo, parang may the Lord give us may the Lord give us that spirit na we can, parang yung message ni Pastor Emelda kanina kahapon, we can stand firm, we can speak, we can stand on the side of God na yung gaya ni Ezekiel. So, sana lang huwag hingin ng Panginoon na kumain tayo ng niluto sa taas. So, ayan. Purihin ng Panginoon. That is our lesson for this evening. Sana natuto tayo. And sa akin, ang dami kong reflection na even tonight, ganun pala. Purihin ng Panginoon. Okay? So, kung walang tanong, we will dismiss here. Good night, everyone. And God bless. Good night. Good Ang night ganda, po. Pastor. Ang ganda-ganda ng teaching tonight. Thank you so much. God bless. Thank you. See you to on Wednesday. See you next week. Awang closing prayer na. Ay, closing prayer. Tayo, sige. Pambihira. Ilingin ko kasi Kwan. Dahil nagsalita si Pastor Condring kanina, si Pastor Dennis naman ang mag-pray. Sige, manalangin tayo. Lord, nagpapasalamat na naman kami sa oras na ito, sa gabing ito, na pag-aralan namin ng Book of Ezekiel. Lord, na kahit ganito yung mga napag-aralan namin sa mga tao, sa mga sa sinaunang mga Israel na hindi naman nila nauunawaan kung sino ka. Pero Panginoon, nirestore mo pa rin sila dahil mas malaki yung pagmamahal mo sa kanila. And Lord, we pray na kami, church age na ito, na mas maintindihan ka pa namin, mas maunawaan namin, Lord, yung mga yapak mo, yung mga plano mo, at Lord, na hindi na kami dadanas, Panginoon, ng mga dinanas nila. And Lord, napakalaking aral sa amin sa mga story ng Israel. And Lord, we thank you sa aral namin sa gabing ito, sa mga kasama namin sa Hong Kong, sa Quirino, and even dito sa Halyap. And Lord, we thank you dahil binibigyan niyo po kami ng mas malalim na pagkaunawa sa librong ito, Panginoon. Bless mo ang bawat sa amin, at kahit si Pastor Brian na naging teacher namin sa gabing ito, Lord, patuloy mo siyang bless sa yung wisdom niya, Panginoon, explain ng mga salita mo. Salamat, Panginoon, bigyan niyo po kami ng magandang pahinga sa gabing ito para mas may magamit na naman kami, Panginoon, kinabukasan. Thank you, Lord, sa lahat ng iyong gabay sa gabing ito. Thank you, Holy Spirit, sa guidance mo, sa presensya mo, sa bawat sa amin. Lord, itong hinihiling po namin sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Good night. Good night. Night, night. Good night po.